Good morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Isa-isa na pong lumilinaw ang listahan ng mga kakandidato sa national election sa susunod na taon. At nagpapakilala na po sila at isa-isa na po na naghahanda para sa kanilang kampanya. Siyempre, ang Commission on Elections po ay busy na rin. Nakakahabol naman kaya sila sa mga paghahanda dahil ang dami rin ho nilang kailangang ayusin. Ngayong umaga, kasama po natin ang isa sa mga namumuno sa independent constitutional body na ito. At mas naging familiar ho ako sa kanya during the time na siya ay nasa Integrated Bar of the Philippines pa dahil sila ay mga kasama ring tumutulong sa mga legal aid programs. Let's welcome to the program, Commissioner Arthur Lim. Commissioner, morning po. Welcome to the program, sir. Hi, sir. Welcome po. Welcome. Thank you for Have a seat. inviting us. Oy, it's an honor, sir. Salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng panahon. Sir, let's get it straight. Unahin ko na ho kasi we've been helping in the campaign para ho doon sa information dissemination ninyo tungkol sa itong biometrics. No? Dahil I understand, talagang nire-reiterate nyo, no bio, no boto. Tama po yan. Tuloy na tuloy ba, sir, yung no bio, no boto na yan? Tuloy na tuloy po, Kuya Daniel. But we will not be implementing that very strictly. Dahil dito sa in this sense, itong biometrics is, as we all know, required by law. Yes. Mandatory po yan. When we say biometrics, tatlong components po. Yung pirma, yung litrato, at yung fingerprint. Fingerprints, oh. Lumalabas po ngayon dahil marami nga ang wala pang biometrics at sa pagsusuri namin, may mga biometrics data na yung tinatawag corrupted in the EO offices sa pag-capture either because of one reason or another, hindi na kakapture lahat itong tatlong components. So ang pasiya ng commission ngayon, provided you have one of these three and you can show an ID that you are really the person in the ECDBL, yung Election Day Certified Voters List. Kahit kulang ka halimbawa sa picture o kulang ka sa pirma, nandoon naman ang fingerprint. And you have your ID, you will be allowed to vote. No, pero ang magiging sistema ho nito ay, di ba meron kayong mandatory din na sasabihin doon sa mga naggagawa ng mga listahan na kapag hindi nakapag-biometrics, tinatanggal ho doon sa mga listahan ng active. Tama po yun. Di po ba ganun, ano? Tama po yun, pero hindi lahat ang natatanggal sa listahan, yung wala itong tatlo. Okay. Sino magtatanggal? Yung doon sa local, sa ITD dito sa main office. Sa main office tinatanggal sa main mo office yun? na si centralized yan. Okay. So, ito hong lahat ng centralized data na to, ang ipino-forward lang sa mga local, ganun ho ba? Based on the certified list of voters, magkakaroon tayo ng precinct list of voters na ipopost at saka itong ECDBL na makikita ng BIs natin kung sino ang mayroong karapatan bumoto dahil naka-comply sa lahat ng requirements. Kasi I'm surprised, merong mga lumalapit sa akin, may mga lugar na kung saan nagpupunta sila at magpapa-biometric sila. Ang sinasabi sila, hindi, okay na yung dati nyo. Parang gano'n na sinasabi sa kanila. Ngayon, ang mangyayari nito, what I am worried about is because ang sistema ho kasi niyan, lalo na pagka nasa mga local, meron sila halimbawa sinusuportahan, alam nila itong mga tao na to hindi doon sa susuporta doon sa kanilang sinusuportahan, pwede silang gumawa ng paraan para ma-delist itong mga ito. And that could probably be one of the issues that they will raise. Wala kayong so dini-activate namin kayo. That is a very valid concern. So we would like to ask our people, our registered voters, kung hindi sila sigurado na mayroon na silang biometrics, they can make that query and obtain the information online
by I think by going to the website of the COMELEC. So pag hindi ho nila nakita yung pangalan nila doon, ibig sabihin, kailangan magpa-biometrics Kailangan sila. magpa-biometrics, and I think they will be able to recall kung nakapunta na sila sa mga EO, sa mga opisina ng ating election officer, at doon ay nagpakuha na sila ng kanilang litrato, na capture na ang fingerprint, at saka yung kanilang signature. Kung napapirma na sila. So once na meron silang ganun na, okay na yon, di na kailangan ng biometrics pa. They have to, Yun na yun they mismo. have to really, we have to really ascertain it from the central database kung mayroon nga silang biometrics. So i-check ho nila yon dun sa website lang, ganun ho ba? Oh, at pumari din sila magpunta sa mga EO natin, election officers, Election officers dun sa local nila. sa local nila where they are registered to vote. O yun nga ho, ang problema nga dun sa local sila sinasabi, hindi, okay na yung ano ninyo. Which is, to me, medyo tricky. Dahil later on, pwedeng gamitin na, hindi, wala kayong ano, tsaka sila hindi papayagang bumoto. Dahil surprisingly, ang dami yung lumapit sa akin, ganun, alam nila wala pa silang biometrics. Pupunta sila, magpapa-biometrics sila, sinasabi sa kanila, okay na yon. Alam na may istorya ho na ayaw nga silang pabotohin doon sa lugar na yun. I am speaking specifically dyan ho sa Apalit, Pampanga. So if we can ask your siguro ho ay assistance dyan na makapagpadala kayo ng ano kung pwedeng magpapunta kayo ng tao. We will look into that, Kuya Daniel. Mayroon akong kasamahan na kumukuha ng nota at yung concern ninyo, which is really a valid concern, we will address that. Pero ang maidagdag ko lang po, kung alam ng mga botante natin na wala pa nga silang biometrics, hindi pa sila nakapagba-biometrics dahil hindi pa sila nakapunta sa mga EO, hindi pa sila nakunan ng litrato, signature at thumbprint, fingerprint. Kung alam nila wala pa silang nagawang ganun, huwag nila paniwalaan na okay na. But dapat magpa-biometrics talaga sila. Yes, pero kung sila ho yung nagsasagawa nun, di nila ma-reiterate yung sarili nila dahil sila ho yung gagawa eh. Ayaw silang i-entertain eh. Titingnan natin po yung Apalit, Pampanga po yan. Pagbalik ko po sa opisina, Please, sir. I will immediately look into it. And I am sure, kung merong iba pa ring mga areas, siguro mas maganda mag-report din yung mga tao. Dahil for sure, maaaring nangyayari din ho ito sa iba pang mga lugar. Although maidagdag ko, Kuya Daniel, itong mga botante natin na walang biometrics, from a high of about 10 million 1 year ago, sa ngayon po, as we speak, it's only about 3 million, although it's still a big number. But this is nationwide. Okay. And we still have up to 31 October to try to complete this. At hindi pa po kasama diyan at sinusuri pa ngayon ng masinsinan, yung mga walang biometrics, pwede yan yung mga botante na who passed away already. Yes. So the number will even go lower. So out of a high of about 3 million na lang ngayon, and there is a continuing campaign. We have partnered with event malls in our desire to really get our voters to register, at successful naman po so far. Mayroon tayong mga partnering with SM, Robinson, at mga ibang malls, and we would like to urge and appeal to our voters who have not yet gone over to the malls or to their EO offices for biometrics to do this now dahil lumalapit na po yung deadline. Hindi ho ba pwede sa main office kung halimbawa hindi sila ma-entertain sa ibang lugar para mas sigurado sila pumunta sa main office at doon sila magpa-biometrics? Hindi po pwede sa main office. It should be in the local or dito po sa mall kung malapit sa kanila. Oh, yun ho kasi nagiging problema. Doon sa local, merong manipulation kung minsan. We understand that. Minsan ay kung halimbawa ay hawak nung isang kandidato yung ano, so may mga ganun. Anyway. But we will not po yung Apalit, Pampanga. Yes, please sir. And another thing, paano ho yung mga OFWs natin? Sila ho ba ay nagpapa-biometrics din? Ang biometrics law, hindi mandatory sa kanila. Okay. That said, ang mga OFWs natin hindi nakakapunta sa abroad
without biometrics in the sense na may panga-passport lahat yan. So mayroon silang ID talaga that they are legitimate holders of Philippine passport and that they are Filipino citizens. Ganun pa man, kung magre-rehistro sila sa ating mga embahada, kinukunan din sila ng biometrics. Oh, okay. And as of now, out of a registered, total registered number of about 1.3 million, but it's still growing. OFWs. OFWs, registered voters po, mga 50,000 ang walang biometrics. Dahil ang number na yan mainly due to the bogging down of our BRM machines, yung kumukuha ng biometrics. At nahihirapan sila bumalik because of the nature and conditions of their work. These people are highly mobile. Hindi yan sa isang lugar lang. And those on specific or fixed places, kung minsan nahihirapan sila pumunta sa embahada. Kaya nga, the COMELEC on its own will go to our people. Ika nga, kung hindi mo kung hindi natin sila, kung hirap tayo dalhin sila sa embahada, tayo ang magpunta sa kanila. We are sending out field or mobile registration centers. And also during election day, we will have mobile voting. Para itong mga overseas Filipinos ay talagang makalahok sa halalan. Pero sir, hindi ho ba nangangailangan yung mga biometrics na yan for you to be able to check? May mga machines din na kailangang i-purchase ang COMELEC para ho to verify yung mga profile na yan na kinuna natin sa biometrics. Mayroon po tayong ganyan. So naka-purchase na po ba tayo para sa lahat? Kasi dapat ho, di ba, lalabas niyan, kada presinto, meron din nun dahil to verify yung kanilang biometrics. Kada presinto po, mayroon tayong tinatawag na, yung sinabi ko kanina, binanggit ko kanina, yung Election Day Certified Voters List. Mayroon pong mga litrato yung mga botante natin diyan. So when a voter presents himself to vote, titingnan doon kung talagang kasama ba siya sa Nakapag-biometrics. sa certified list of voters at nakapag-biometrics. Ngayon, kung incomplete ang kanyang biometrics, magpalabas lang siya ng ID na siya si Juan de la Cruz. No, pero palagay ko sir, with your experience siguro sa election, alam niyo that's going to be very chaotic dahil gagamitin niya ng mga wala kang ganito, wala kang ganito. Our people in the field have been given instructions to be very, very sasalain talaga. But this number with incomplete biometrics, I don't have the statistics now, but it's really not a very big number. Oh, okay. But we want to accord our people all the opportunity to vote. Huwag natin higpitan. The rule is in favor of enfranchising the voter rather than disenfranchising him. Okay, sir. Going to another point, ngayon ang tinitignan na natin ay 93,977 na kabuuan ng ating mga PCOS machine na dapat na magamit. Is that accurate po? Accurate po yan, mga bagong machines. Yes. Actually po, mayroon tayong 82,866 something old PCOS. Tinatawag old PCOS dahil nagamit na po ito in 2010 and 2013. For one reason or another, wala pa po ako sa commission noon at hindi naman ang pakay ko pipintasan yung mga nakaraang commission and bank. Hindi po ganon. There is always continuity of official action at yung ginawa nila noon, we are all bound by it. For one reason or another, and they have valid reasons also from their view, from their own from the records, makikita po natin na itong PCOS na nilist natin in 2009, ginamit to 2010, at binili natin, nilist yun.
binili natin in 2012, ginamit uli sa 2013, somehow, hindi nagkaroon kaagad ng preventive maintenance. Which dapat nagawa. Which dapat, sa palagay ko, personally, with due respect, dapat nagawa. So hindi na pwedeng, hindi na maging reliable ngayon na gamitin yon. Hindi na maging reliable kung hindi mo talaga napasuri na maayos pa yan lahat. So hindi na natin... Ginawan po ng paraan na suriin yan. Yun na ang direct contracting ginawa sa Smartmatic noong January 30, 2015. Parang yung diagnostics yun. Diagnostic. Okay. Unfortunately, it was invalidated by the Supreme Court dahil hindi dinaan sa public bidding. So hindi natuloy yung diagnostics? Hindi natuloy yung diagnostics. Okay. Now, nung hindi na natuloy yung diagnostics and it took some time for the case to be finally resolved, the Commission was still hoping that the Supreme Court would dismiss the petition to annul the extended warranty contract with the Smartmatic whereby direct contracting was resorted to. Dahil lumipas ang mga ilang buwan, nung finally na-nullify talaga ng Supreme Court, wala na kayong time. Wala nang time in the sense na napilitan na ang Commission mag-parallel bidding. Pinabidding uli to comply with the Supreme Court ruling, pinabidding yung refurbishment ng PICOS side by side with the lease of this 93,000 na binabanggit ninyo po. Okay, so ang nangyari ho ngayon, bumili tayo, una nag-lease muna tayo, di ba? Yung ni-lease natin, we opted to buy it. Ito ang old PICOS po. Okay, yung old PICOS. We opted to buy it. So, nagamit natin ngayon yun, 82,000 something. Hindi lang millions, billion ang ating mga nagagastos diyan. Billions of pesos. Yes, sir. So, which supposed to be, ito ngayong nilease at tapos ay binili, ay siya din natin dapat magamit kung ito ay na-refurbished. Tama po. At yung refurbishment na yon will depend on the diagnostics which is supposed to happen na kaya lang hindi nangyari dahil na-question sa Supreme Court dahil hindi ninyo pinabid. Tama po yun. Hindi pinabid ng Commission, ng majority of the Commission and So, negotiated yun. Bakit ba hindi nyo pinabid? Ang sabi ng majority ng Commission and Bank, Smartmatic ang gumawa, Smartmatic ang dapat mag-refurbish. You believe that, sir? Well, para sa akin, ang primordial palagi kung ano ang batas. Under Republic Act 9184, yung Government Procurement Law, any procurement of goods or services by any government agency must always go through public bidding. Mandatory po ang public bidding unless may mga exceptions, but the exceptions do not fall here. So, ibig sabihin, hindi applicable dapat yung exemptions na yon dito sa kaso na ito na pinag-uusapan. At dahil nga hindi applicable, dapat i-bidding. Dapat i-bidding. Dahil walang bidding, ninalify ng Supreme Court. When the Supreme Court nullified it, we were left with no machines at all. Ba't ganun ho kayo? Bakit ninyo, alam naman pala ninyo nasa batas, dapat ipinabid, wala naman sa exemptions, ba't hindi nyo pinabid? Mayroon kasing, ang batas kasi, Kuya Daniel, hindi katulad ng science of mathematics, 1 plus 1 is always equals 2. No, but it doesn't fall with the exception. Ang batas ay sigon sa interpretasyon, sigon sa nakikita mong kung paano mo ipasya. Doon sa pagbidding na yon, 5 commissioners ang nagsabi, pwede walang bidding. No, but it's clear na sinasabi po ninyo na hindi siya nagpo-fall doon sa exemptions. Yun ang aking personal na pananaw. So ibig sabihin ninyo... Dahil isa po ako sa nag-dissenting. Okay. So yun lang pananaw ninyo, which is hindi pananaw ng ibang kasama ninyo. Tama po yun. Yun ang aking ngayon naman ay sinasang-ayunan ng Supreme Court yung pananaw ninyo. Well, ganun po ang nangyari. Dahil lumilitaw na di pinayagan. So, hindi kaya naman ito ay, ang nangyari ngayon, di gipit na kayo sa panahon. Well, yes. So, kung gipit na kayo sa panahon, ay kailangan na lang na ibaliwala na natin ngayon yung 82,000 na yon, mahigit, na bilyon ang halaga
Dahil ang sasabihin naman ninyo ngayon, hindi na natin ito pwedeng gamitin dahil hindi ito na-diagnose at hindi ito magiging reliable kung ito gagamitin natin. So, ang kailangan natin ngayon mag-list ng panibago. Tama po yun. Pero mayroon po akong mahalagang paliwanag na gagawin tungkol diyan. I batted for the use of the old PCOS because there is a serious accountability issue if you do not use them. Bakit gagastos ka ng malaking halaga Exactly. kung mayroon ka namang Exactly. pwede pang ma-refurbish at magagamit? Exactly. Dahil nga po, hindi na na-refurbish, na-invalidate ng Supreme Court, nag-parallel bidding ang Commission, biniding uli yung PCOS para i-refurbish sa halagang 3 billion. At nagbidding din parallel ng bagong mga machines just in case ma-failure yung refurbishment ng PCOS, at least mayroong makina magamit sa 2016. At ang nangyari po, expectedly, ang mga bidders, ang tinarget nila itong mga bagong machines. Dahil mas malaki ang kontrata sa bagong machines. Mas malaki ang tubo. So, the Commission was faced with a situation where the winning bid was for the new machines. There was no successful bid for the old PCOS. So, failed bidding yan. Failed bidding ang old PCOS, new PCOS ngayon ang nanalo sa bidding. Ngayon po, ang problema, gagamitin ang bagong machines, anong gagawin sa old PCOS? Wala na. Nagkaroon ng solusyon. Kaya nga ako, pumayag na rin na magkaroon ng list of new machines dahil nagkaroon ng pasya ang Commission, and it is in our formal resolution, yung old PCOS immediately after 2016 election and within the year 2016, mandatory na agad-agad ipa-refurbish, ipa-bidding, ipa-preventive maintenance dahil siya ang gagamitin sa 2019. Pwede pa gamitin yan sa 2019. Suma total diyan, malulugi lang ang Commission kung lugi ang pag-uusapan sa storage fee. Pero hindi po masasayang ang old PCOS dahil gagamitin yan sa 2019. Well, that will also depend on the diagnostics. Ang diagnostics initially nagawa po, Kuya Daniel, before it was invalidated by the Supreme Court, lumalabas mga 1 to 2% lang ang hindi operating. Out of about 1,000 machines that were diagnosed, ang na-quarantina was just very few. At mayroong... So, gaano karami po yung na-diagnose out of the 82,000? Before it was invalidated Yes. by the Supreme Court, I do not have the exact number now. So, is it more than... Half? Opo? Hindi umabot. Dahil hindi umabot. inabutan ka agad ng kaso sa Supreme Court. Pero ang... Okay, pero yun hubang mga na-diagnose na yun, hindi ba pwedeng yun ay i-refurbish in addition na lang doon sa... para makabawas doon sa i-release natin? Ang dumami kasi po ang ating precincts, dumami ang ating mga botante, at ang tinatarget na ngayon ng COMELEC, yung hindi pahihirapan ng mga tao natin sa pilahan. So instead of 2010 or 2013, if I am not mistaken, 1,000 ang pumipila para bumoto. Ngayon, ang tinatarget natin po, ideally, 600. But that is an impossible dream. So that's the reason So why... 800 ang target natin po. So that's the reason why naging 93,977 po. Tama po, dahil... Meron pong ilan po ba yung nadag... Kasi kung dati ang nirent natin is 82,000 something, ngayon naging 93,977. Gaano ho karami ba ang presintong nadagdag? Madami po. I cannot tell you, sir, the exact number. Pero is it commensurate doon sa idinagdag natin na ililis o may pasobra po? Walang pasobra po yan, Kuya Daniel. Okay. Dahil dumami po ang ating registered voters. As we speak, we now have about 52,386,000 something registered voters. Umakyat po talaga ang number of registered voters from the previous number of about 40 plus only. So, sakto lang po yung inilis natin ngayon. Eksakto po. Based on doon sa nadagdag na presinto. At saka sa plano natin at pasiya natin na 800
bawat precinct. Dahil ika-cluster din natin. Dadamihan na. We'll have clustering of precincts, isang PICOS, mga 3 o 4 na presinto. And then ang bawat presinto, hindi hihigit sa 800 na botante para hindi mahaba ang pilahan. Pero, at idagdag ko lang, Kuya Daniel, maagaw ko yung salita niyo po, please. dahil mahalaga po ito. Nagpasya rin ang commission na hindi bibilihin itong 93,000. We will just list them, but we will never exercise. We will not exercise Ngayon, as of the moment. the option to purchase. As of the moment. Naka-resolution po yan. Naka-resolution na. Kasi dati parang nagiging trend lease buy. So parang lease na naman ngayon, susunod buy na naman kayo uli. Hindi po pwede yan. Hindi naman Personally, tutol po tayo diyan. So hindi ho ngayon sa resolution ninyo yun nakalagay. But do you also agree that that resolution of yours can still be reversed? By the new commissioners. So pwedeng pagdating nung wala na kayo, sabihin, hindi, pwede na nating i-buy naman yan ulit ngayon. Tapos ganun ulit mangyayari para, hindi ho ba nangyayari sa inyo, gumagawa kayo na sarili ninyong hukay na inililibing ninyo sarili nyo? Before you answer that, we'll pause for a break.